Tapos ang laging sinisisi ay ang Team Kalingap. Dapat kung iniisip niyo po na dapat si Kalingap Rab nanahimik na lang, dapat ang unang manahimik, yung naglabas po ng issue. Ginagatungan kasi nung iba eh. Imbis na okay na kasi Tatay Junel naman, medyo nag-react siya kasi may nagsumbong na. Para bang naipangako niya na walang kalap yun. Tapos ngayon parang doon sa laman ng vlog ay open. Humihingi po ako ng dispensa kung ano man po yung nabitawang kong salita doon sa nangyaring live ng isang araw. At yung live ko po yun ay akin na pong na-private. Lilinawin ko din po yung kasi may mga lumalabas kasing na yung binitawan ko daw na salita, mas parang pumapabor po ako doon sa mga viewers ko kaysa po sa Kalingap. Parang pansin nga din namin. Hindi po, ganito Pansin po kasi din yan. po. Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang panig man po tayo ng mundo naroon at sa araw nito, panibagong vlog po tayo. Pag-usapan po natin, yung patungkol po kay Tatay Junel na kung saan siya po ay sumagot na. Doon nga po sa naging issue kahapon, doon sa naging reaction din po ni Kalingap Rab. Dahil nga po sa pagkakaroon ng maraming buzzers doon sa live niya. So sa pagkakataon po ito, bigyan po natin ng pagkakataon, yung paliwanag naman po ni Tatay Junel. Maya-maya po yan ng konti. Pero bago po yun, konting paalala po muna si Kuya July. Baka sakaling meron po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, July Paunil. Tapos, pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, July Paunil 2.0, pwede po nating i-follow at saka po pwede po nating i-like. So maraming salamat po sa inyong lahat. At huwag po natin kakalimutan, sina Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, mga Lingap partners. Kasama po siyempre si Tatay Junel. Pwede po nating suportahan ang kanilang YouTube channel. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin itong patungkol po sa naging issue. Doon po sa live ni Tatay Junel na kung saan nagkaroon po ng buzzer si Kalingap Rab. At yun po ay napansin ni Kalingap Rab. Kaya po siya napareact. At yun po ang ginawa naman natin ng reaction video kahapon. At in-explain po natin yung side po ni Kalingap Rab. May mga bagay-bagay po doon na hindi nagustuhan na kung saan naman po yun ang sinundan ng mga buzzers ni Kalingap Rab. Pero sa pagkakataon pong ito, liliwanagin ho natin. Ano nga ba ang totoong nangyari? Bakit nga ba nakapagsalita si Tatay Junel ng ganon? At bakit nagkaroon ng mga buzzers? Pakinggan po natin yung interview po ng karaba kay Tatay Junel. At napansin po natin, siya po ay nakipag-cooperate. Hindi po siya rebelde, So panoorin po natin ito. Yun, ang tanong kasi namin, ano ba ang talagang nangyari? Bakit nagkaroon ng pambabas dito kay Kalingap Rab? Ayun po. Ganito po kasi yung nangyari noon. Wala po kasi talaga akong idea na may vlog. Bali nung pag-uwi ko po ng hapon, nagbukas po ako ng aming TV. Pagkagaling ko po doon sa babuyan namin, nagpakain ako ng baboy. Usually na ginagawa ko talaga every day. Nagbukas po ako ng TV at sabi ko kay Mama J, naka-premiere pala si Kuya Rab. May vlog pala. Bakit wala kayong sinabi sa akin na may vlog? Wala po talaga wala po talaga tita. Wala po talaga akong ka-idea na may nangyari na pong vlog. Pero hindi naman nabago sa atin na si Krista Jane ay naiba-vlog. Tama po ba? Yes po. Oo, so dapat hindi na tayo nagugulat na, nag-vlog si Krista Jane. Alam naman natin, di ba, na binablog talaga ni Kalingap Rab. At alam naman natin ang iyong anak ay Kalingap Angel. So, pagka may mga ganyan na naiba-vlog ang ating anak, ay hindi ka naman na magugulat kasi alam mo yung tungkulin ng iyong anak na siya ay Kalingap Angel. So, hindi mo alam na sa masusunod na araw may vlog o bukas, gano'n, di ba? Kasi si Kalingap Rab ay alam mo naman na marami yung mga binablog. So, at alam mo din, ang anak mo ay Kalingap Angel and talagang nagpa-vlog. So, bakit ka nagulat? Ay, lang po kasi, nung pinapanood ko kasi yung vlog ko, hindi ko pa natatapos yung vlog, ay may nag-message po sa akin isang concern at may mga pinakita po na binabash na naman si Krista. Yun po yung kasi ang ayaw ko po na mangyari uli, yung nangyaring vlog po. Kaya sabi ko nga kay Krista na kung pwede, huwag ka muna anak mag-tandem. Kung sakali na tandem ka ni Kuya Rab. At halimbawa nakausapin ako or si Mama Che, hindi muna talaga ako papayag. Kasi alam ko po yung bashing talaga. Kawawa yung anak ko at nag-aaral po baga.
tama naman. Tama ka naman doon na Kaya lang po, si Krista, kawawa naman. yung pagkakasabi ko lang po doon tita talaga sa hindi po ako nakampi sa mga hindi po at marami pong lumalabas na magpapawakwak na daw si Tatay Junel. Hindi po yun kasi po malaki po ang utang na loob ko kay Kuya Rab at syempre po kay Kuya Bal Santos Matubang. Hindi ko po magagawa yan. At kaya po ako humarap dito sa inyo para ipaliwanag po yung side ko bilang ama ni Krista. At kung ano man po yung nasabi ko dun sa nabitawan kong salita dun sa aking live tungkol kay Kuya Rab at binigyan naman nila ng hindi magandang comment ay humihingi po ako ng pasensya kasi anak ko po yung kasing nababash kaya masakit po sa aking kalooban. So ayan po mga kababayan po natin, maliwanag ho sa side po ni Tatay Junel, kung sakali man ho na may nagawa siyang hindi maganda na hindi nagustuhan ng ilang mga viewers, kaya nabas si Kalinga Prab, ang intention niya po ay para lamang ho ipagtanggol si Krista sa mga bashers. Meron daw po kasi nag-message sa kanya na binabas daw ho si Krista. Dahil nga po yung laman ng vlog na yon ni Kalinga Prab, open po siya na magkaroon pa po ng panibagong tandem, mga kabayan po natin. Pero ang pinaka-bottom line po doon, ayaw niya po na magkaroon ng bashers si Krista. Kumbaga ho, pinoprotektahan niya po si Krista sa mga bashers. At ang maganda po sa binanggit niya, siya po ay humihingi na kaagad ng pasensya. Ano po? So meaning, magandang sinyalis po yun. Kapag ka ho ganun, marunong tumanggap ho ng pagkakamali. Bagamat nung sa vlog na yun mga kabayan po natin, maliwanag naman ho na wala pa namang love team na panibago o kaya tandem. Bakit nga kayo na pagkamalian mga kabayan po natin? Panoorin po natin ito. Wala pa naman po talaga yun. Magre-react sana kayo kung meron na talaga. Wala namang katandem. Wala naman po talaga kasi po talaga totoo talaga po. Nagano po kasi ako teacher nurse no. Before pa po nung vlog, mga 2 weeks po siguro, nag-announce talaga ako sa aking live na ganun nga po talaga. Once na kausapin ako ni Kuya about sa, halimbawa, itatandem si Krista, hindi po ako talaga papayag na. Kasi yung bashing nga po, nadala na ako nung una, nung huling vlog nila, na talagang kawawa yung anak ko. Talagang, ayoko po ulit na mangyari yun. Kaya, nasabi ko talaga dun sa live ko na medyo pero hindi ko po intention na magkaroon kami ni Kuya Rab ng hindi po pagkakaunawaan or Hindi ko man po alam kasi yung sa comsec talaga natin, hindi man maiwasan nila na mag-comment ng ganun. Pero sinabihan ko naman po sila, sana po tinapos nila yung video ko, yung aking video kasi po pinagtanggol ko dun si Kuya Rab. So yun mga kabayan po natin, ibig sabihin ho, dun sa paliwanag ni Tatay Junel, mga 2 weeks ago pa po talaga, may plano na siya na kung sakasakaling kausapin ni Kalinga Prab, ayaw niya na po na magkaroon ng katandem si Krista. Bagamat doon sa vlog naman ho, maliwanag naman ho na walang tandem. So siguro ho na misinterpret yun ni Tatay Junel. Akala niya siguro nung nakikipagbiruan ho kay Kalingap Lolo ay magiging tandem na, mga kabayan po natin. Pero sa pag-uusap po namin ni Kalinga Prab, wala ho siyang plano pa na bigyan ho ng katandem si Krista. Ibig sabihin, nagiging cautious lang lumalabas si Tatay Junel o kaya medyo nagiging advance lang. Ina-anticipate niya po yung maaaring mangyari. Pero ang bottom line yun para sa kanya, ayaw niya pong mabash naman yung kanyang anak. Ano mga kabayan po natin? Pero wala po siyang masamang intensyon para magkaroon ng misunderstanding with Kalinga Prab. O kaya para mabash si Kalinga Prab. At ang paliwanag niya naman po, bandang huli daw nung live niya, ay nagdepensa naman sa kay Kalinga Prab. Which is totoo naman mga kabayan po natin. Kaso nga lang po kasi, doon sa initial part, bandang gitna, may mga bagay-bagay po doon na maaaring pag-umpisahan o panggalingan ng pambabas kay Kalinga Prab. Ngayon ang tanong, ano nga ba ang pinaka naging problema ho nung live na yun? Na maaaring panggalingan ho talaga ng pambabas kay Kalinga Prab. Ito panoorin po natin. Yes, Pinakinggan ko nga yung live ni Tatay Junel. Kung meron ba siyang sinabi na talagang hindi maganda. Yun lang ang napansin namin, Tatay Junel, na para bang nag-post ng bashing. Yung sinabi mo na hindi mo alam na na-vlog itong si Krista na alam naman pala ni Mama Che na ipagpaalam kay Mama Che. Tsaka po yung video na yun po, yung video pong yun na teacher, sumingit po sa likod ko si Mama Che at nagsalita po siya doon na alam niya, pero huli na po, na-i-deliver ko na yung salita ko bago si Mama Che nagsalita na alam daw. Talagang hindi nila pinaalam. Kaya po.
hindi niya talaga pinaalam sa akin. Gawa nga po ng halimbawa daw, syempre nagla-live ako, baka mabanggit ko daw, maunahan ko na naman si yung bago mag-vlog. Kaya yun po yung iniwasan nila. Nagpaliwanag naman po si Mama Che yung live kong yun. So yun po mga kabayan po natin, nabanggit din po ni Teacher N na yung pinaka main cause ho doon ay yung sinabi na wala silang alam, yung magulang ay walang alam doon sa vlog na yun. Na kung saan, iyon po ang maaaring masilip ng mga anti-kalingap. Kaya po hindi ginagawa po ni Kalingap Rab. Kaya nga po sabi natin kahapon, niliwanag ni Rab na nandoon naman po yung nanay. Kaso yun po pala, talagang sinadya nung nanay na wag ipaalam kay Tatay Jonel dahil si Tatay ho ay nagla-live at baka hindi niya mapigilan, maikwento niya sa kanyang live stream. Kaya kumbaga ho, maganda naman yung intention ho nung nanay na wag mo nang ipaalam kay Tatay Jonel. At yung naging reaksyon naman po ni Tatay Jonel kung medyo alanganin kasi wala rin po siyang alam. Nakukuha po natin yung sitwasyon. So lumalabas, nagkaroon po ng miscommunication. May pagkukulang kay nanay, may pagkukulang kay tatay. Siguro po sa part ni Kalingap Rab, maaaring ang sabihin nyo ang pagkukulang, bakit hindi sinabi kay tatay? Although simple naman po natin, nasa work po yan eh. Siguro po yung part ni Kalingap Rab, kung na-inform na yung nanay, parang pakiramdam niya, sapat na yun. Kasi nung mga nakarang vlog naman, yung nanay lang naman po ang madalas isinasama eh. So maintindihan po natin yung sitwasyon mga kabayan po natin. So ngayon naman po isunod po natin yung statement ni Tatay Jonel na talagang kalingap siya. Hindi siya basta-basta alis po sa kalingap. Kasi po may mga naririnig siya, nababasa, na parang siya daw po ay pumapabor doon po sa nambabas kaysa sa kalingap. Ito panoorin po natin. Lilinawin ko din po yung kasi may mga lumalabas kasing na yung binitawan ko daw na salita, mas parang pumapabor po ako doon sa mga viewers ko kaysa po sa kalingap. Parang pansin nga din namin. Hindi po, ganito po kasi yan. Ganito po kasi, kaya po ako sa kanila nahingi ng pasensya po. Kasi po, nagbitaw din kasi ako sa kanila ng salita na sabi ko nga sa kanila ay hindi ko itatandem si Krista. Kaya lang po, nangyari na nga na hindi naman talaga na-itandem, kaya lang na-i-vlog na wala po ako. May nag-comment doon, binasa ko din, kaya humingi po ako ng pasensya. Pero hindi po ibig sabihin nun po na yung maano po ako. Sabi ko nga palagi sa aking live, palagi po lang po ako nakagitna. Siyempre po baga, kalingap po ako at unang-una na kay Kuya Bal Santos Matubang. Hindi po ako pwede na Kaya yung ini-issue nila sa akin na magpapawakwak na daw si Tatay Jonel, hindi po mangyayari yun. Malaki po ang utang na loob ko kay Kuya Bal Santos Matubang. Oo. So ayun, malinaw na na hindi magpapawakwak si Tatay Jonel. Ayun, malinaw yun. Tatay Jonel, nandito po yan sa Kalingap Radyo Balitaan, naka-document. Yes po. Totoo po yan. So ibig sabihin, hindi mo yung pwedeng hindi mo na pwedeng ma-break yung sinabi mo na promise. You cannot break it kasi naka-document po dito. Ito po yung essence ng pagkakaroon ng interview dito sa Kalingap Radio Balitaan. So yan mga kabayan po natin. So maliwanag ho, ang importante po dyan, yung loyalty niya. Nagbitaw po siya ng pananalita na kung saan talagang hindi makitaan na siya po ay mawawakwak mga kabayan po natin. At sana, yun po ay magkatotoo. Sana anuman ang mangyari, ipaglaban niya ang kalingap para hindi po natutulad sa iba na nagiging antay. Kasi yun po ang pinakamasaklab eh. Gumanda man ang buhay natin pero bandang huli tayo po ay magiging rebelde, magiging antay-kalingap, magiging kalaban natin yung tumulong sa atin, hindi ho maganda sa paningin ng tao, sa pananaw ng mga viewers po, mga kabayan po natin. Yan naman po ay parang opinion lang po natin. Kung sakali naman po yung mga nanonood, hindi agree, o kaya yung mga concern, hindi agree, wala ho tayong magagawa. Pero sa akin po dito, sa ating mixing reaction po dito, nagkaroon lang po ng miscommunication, misunderstanding siguro, dahil po may mga iniisip silang pag-iingat. Kaso nga lang po sa part ni Tatay Jonel, sa sobrang pagmamahal niya sa anak, hindi niya masyadong napansin na si Kalingap Rab ay maaaring mabas dahil po doon sa ilan sa kanyang mga sinasabi during live stream, mga kabayan po natin. Pero ang pinakamahalaga po dito, siya po ay humihingi po ng pasensya. Siguro po idugtong ko lang po muna sandali ho yung kanyang pinakamensahe po sa Team Kalingap. Kay Kuya Bal, kay Kalingap Rab, kay Ate Edna. Ito po yun. Ay, Tatay Jonel, go on. Mensahe mo po. Ayun po, bago po ang lahat, nagpapasalamat po ako kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab at kay Ate Edna. At humihingi po ako ng dispensa kung ano man po yung nabitawan kong salita doon sa nangyaring live ng isang araw. At yung live ko po yun ay akin na pong na-private. At malaki po ang utang na loob ko kay Kuya Bal Santos Matubang at kay Kalingap Rab dahil kung di dahil naman po sa kanila ay wala po ako dito sa Kalingap at syempre po si Krista. Agent din po yun.
At yun po, tatandaan ko po yung mga sinasabi ninyo sa akin. Salamat din po kasi napaakyat nyo ako dito sa Karepa. At Karaba kasi po nalaman ko din po yung mga rules at hindi dapat nagawin bilang isang vlogger. Yun, at yun lang po. Maraming salamat po at sana pagkatapos po nitong wala na sana. So yun mga kabayan po natin. So maliwanag po ano. So meaning clear na clear po siya. Hindi po natin makikitaan ng sinyales na siya po ay mawawakwak. Kasi po malaking pagkakaiba ho nung mga pinaakyat po sa Karaba. Yung iba po walang respeto eh. Ito ho nagpapasakop siya eh. So magandang sinyales po yun. Kaya para sa akin ho, wag nating tingnan na si Tatay Junel, pamilya nila ay mawawakwak. Ano po, mukhang walang sinyales pong ganun. As per sa observation natin, sa kanyang pananalita, mukhang malinis, mukhang clear. At sana maayos na. Huwag na po nating gatungan, huwag na po nating sulsulan. Kasi yung iba po kasi sinasabi naman ganito. Ang sinisisi po ay si Kalinga Prab. Bakit daw kailangan pang gawan ng reaksyon or pareaksyonan? Pwede naman ay kang kausapin na lang. Alam niyo po mga kabayan po natin, ang nangunguna po sa Kalingap, yan eh. Kapag ka nagsasalita po sila, may ginagawa silang aksyon, iyon po ay para sa lahat. Kasi po ang ginawa po ni Kalinga Prab, ay tahimik lang po siya. Halimbawa, kahit na yung issue ay binuksan sa social media, sa live stream, tapos nung magre-react siya, para naman maging tahimik, siya ho ay mananahimik lang at kakausapin ng palihim yung concern. So ibig sabihin no, maaaring mabago nga yun, pero ang dating po doon, wala man lang ka-impact doon sa mga nagkakamali. So anong mangyayari ho? Doon po sa ibang may ganung case, maaaring gawin din yun. Ay kasi kung sakasakaling mali ako dito, kakausapin naman ako ng lihim ni Kuya Bal, ni Kalinga Prab, para matapos na yan. Kapag po ganun po ang setup, ang bait-bait naman ng Team Kalinga, yung mga nangunguna, sila po yung magmamakaawa o kaya gagawa ng paraan para yung mga nagkakamali ay hindi sila pagsalita ng hindi maganda. Di ba po? Hindi ko naman sinasabi ho na sobrang maling-mali naman yung ginawa ni Tatay Junel o kung sino pa man po sa Team Kalinga. Ang sinasabi lang po natin dito, kung sakaling magpagkakamali, ay itutuwid po. Wala namang masama doon eh. Kung inumpisan sa social media, hindi naman masama na sa social media rin po yung sagot. Kasi po kung babalik na rin po natin, kung ang katwiran po ng mga makamikris, o kaya kung sino man po na nagagalit kay Kalinga Prab, tapos ang laging sinisisi ay ang Team Kalinga. Dapat kung iniisip niyo po na dapat si Kalinga Prab nanahimik na lang, dapat ang unang manahimik, yung naglabas po ng issue. Di ba po? Nakukuha po natin. Ginagatungan kasi nung iba eh. Imbes na okay na kasi Tatay Junel naman, medyo nagre-react siya kasi may nagsumbong na. Para bang naipangako niya na walang kalabtim, tapos ngayon parang doon sa laman ng vlog ay open. So parang ganun ang nangyari eh. Siyempre si Tatay Junel po, bago pa lang po sa social media yan eh. Siyempre madali pang mag-react yan eh. So saan nanggagaling yung problema? Minsan sa mga supporters. Na laging sinasabi, mali ang Kalingap, mali yung ginawa ni Kalinga Prab. So sana maunawaan po natin yan, Hindi yung masama na magkamali sa social media, pero marunong po tayong tumanggap ng pagkakamali at marunong humingi ng pasensya. Wala pong masama doon, mga kabayan po natin. Baka nga lalo pa tayong hangaan ng mga viewers natin. Diba po? So yan po ay real talk lang naman. At ina-address ko lang naman po yan doon sa mga iba na kapag nagsalita ay puro na lang si Kalinga Prab ang may mali. Ang laki na nga po ng konsiderasyon na binibigay po nila sa mga vlogger sa mga Lingap partners. Kuya Bal Santos Matubang, humihina ng kanyang views. Alang-alang sa pagtulong sa mga kapartner niya. Si Kalinga Prab, ganun din. Kung tutusin, magsulo sila po, laki ng views nila Pero kinukonsider po nila yung mga Lingap partners. Kaya sino po tayo para mamuna ng mamuna sa Team Kalingap? At itanong po natin sa sarili po natin, baka isa po tayo sa nakikinabang din po sa Team Kalingap. Kahit na po tayo ay antay o kaya paninira ang ginagawa po natin. So sa pamamagitan po niyan, pansamantala, magpapaalam po muna tayo. Pero gaya po ng dati, ang pakiusap ni Kuya Julay, paki-like at saka po pwedeng i-share kung inyo po nagustuhan. So muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, inyong Kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain naman kayo ng Diyos, mabuhay po tayong lahat. God bless po. Bye-bye po muna. Bye-bye.